Magluluto tayo ng mee goreng. So, ito yung mga ingredients natin. So, meron tayong repolyo, carrots, and then chicken liver. Then, ito yung toge. Then, of course, yung ating mee. Then, yung kanina, syempre yung mga lamas natin. So, magpapainit tayo ng mantika. So, isinalang na natin yung kawali. And then, nilagyan ko na, actually may mantika na to kasi kanina nagprito ako ng itlog. So, yun lang din yung gagamitin natin para hindi sayang. So, first, pagka mainit na siya, syempre, unahin muna natin yung sibuyas na igigisa. Madali lang naman magluto nito ng pansit, kanton. So, yung ginamit ko kasing kanton, hindi siya yung kanton na kagaya sa atin. Ito yung parang non-pasteurized. Yun sa plastic na parang mantika yung ginagamit sa mga mee soup na binibenta sa daanan. So, syempre, sinama na natin yung bawang at sili. So, pag nagluluto ako laging may sili para medyo may spicy na siya. And then, pagkaluto niya, ni-next naman natin yung atay. So, kung meron kayong mga laman ng manok, masarap din ihalo. But for me, I preferred kasi yung atay ng manok. Ewan ko, masarap siya sa pansit. And then, nung bahagya na luto na yung atay, isunod na naman natin yung ating carrots. So, para unti-unti siya naluluto. And then, dito, ni-next ko na dito yung cabbage. Kasi yung cabbage na nabili ko ay medyo matigas talaga siya. So, mahirap siyang maluto pag ganito. So, instead, sinabay ko na rin siya iluto sa mga ingredients para mapalambot siya. Then, syempre, gisa-gisa lang siya. And then, next natin, maglagay lang tayo ng konting toyo, yung tansyahan lang, na wag masyadong aalat sa ating pancit canton. So, at the same time din, since meron akong ditong limaw syrup, so naglagay lang din ako ng konti para pampaasim. So, hindi na natin kailangan maglagay ng kalamansi pagkakainin. So, ayan. So, mix lang din natin ulit siya. So, as you can see, naluluto na yung mga ingredients natin. So, sa time na to ay lalagay na natin yung ating pancit canton. So, itong canton na to ay ibinabad ko siya sa tubig na mainit para matanggal yung mantika at yun na rin yung panghugas niya. So, siya parang pre-cook na to. So, saglit lang naman to lutuin. So, ito ay nasa 450 grams lang siya kasi isang plastic lang eh. And then, syempre, nung na-mix natin siya, so, pampasarap yung paminta. So, lagyan lang natin. At siya nga pala, syempre kanina, naglagay na rin tayo ng mga lamas, yung mga seasonings para pampadagdag lasa siya, diba? So, i-mix-mix lang din natin siya. And then, last na natin din nagdag yung ating toge. So, ewan ko ba, dito kasi sa bansang to, napakahilig nila sa toge. So, every time na magluluto sila ng pansit, laging naglalagay ng toge. So, siguro ganun talaga yung mga lahi ng Chinese. Mahilig sila sa toge. O yung bean sprout. So, ayan. So, again, papadagdag ng lasa yung paminta. So, bahagya naluluto na siya. So, di naman natin siya lulutuin yung toge kasi mabilis lang din siya maluto. So, at this point, luto na siya. Oh. So, pinapakita ko lang ng very, very close para makita nyo. And, at this time, malapit na natin siyang i-serve. Ayan, meron tayong pancit canton. Diba? So, masarap siya pang merienda.